Ito na yung mga kaong ko. Isa oh. Tapos ito. Tapos meron pa sa sako. Meron pa sa bahay, kaso yung nasa bahay malinis na yun. So ito kasi meron pang itong mga kulay dilaw na ito. Kaya lilinisan pa dito sa ilog. Kaong dito na i-harvest. Actually nakuha ko na ito ng pang isang araw eh. Sayang naman kasi pag hindi napakinabangan at magtitigas lang yung laman. So galing siya dun. Kinuha ko na siya nun pang isang araw. Tapos ito. Yung iba nahakot ko na yan. Naluto ko na rin, tapos ito yung mga natira na lang. At ito ulit ang pagkakaabalahan ngayon habang off duty sa trabaho. Dito naman sa bukid duty naman. Kinuha ko pala ito ay hindi ko alam na mayroon palang ano dun na tawag sa amin ay tabuhan. Yan oh, delikado, ang sakit mga gat niyan oh. Ang lapit na yan. Yan, isusum ko. Yan oh. Grabe oh. Buti hindi na natamaan yung bahay niyan. Grabe yung sakit mga gat niyan. Sobrang lapit niyan, siguro mga 5 meters lang yan mula dito sa aking kinakatayuan. Tapos yan oh. Ito yung nakuha ko. Buti ito hindi tumama doon. Pag ito'y tumama doon, panigurado, yari na. Tapos galing dyan sa taas, sinakyat ko kasi. Tapos tinanggal ko. Pagbagsak dito, buti dito bumagsak at hindi doon tumama. Yan o, grabe mga gat yan. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa Tagalog yan, pero sa amin kasi sa Mangyan, yan ang tawag namin ay tabuhan. So ito na nga yung ating mga kaong. Meron pang isang buwig dun, kaso hindi ko makuha kasi malapit nga dun sa may bahay ng bubuyog. Baka ako'y kagatin. Normally yung mga kaong, mahahaba talagang pinakang ano nito. Mahaba talaga. Bawat isa nito, sobrang kati nitong kaong na ito, kaya pag natapyasan ito tapos napadikit sa balat mo yung pinakang dagtaan niya, grabe, sobrang kati. Nakakaano yung kati niya, sobrang kati talaga. Kaya ang ginawa ko, siguro mga 1 linggo mahigit na ito, tsaka ko kinuha, pinatuyo ko muna yung mga dagta-dagta niya. Kasi yung iba, pagkabagsak sa lupa, nababasag. So
may tendency siya na yung dagta pag hindi mo pa natuyo ay mahawakan mo, dumikit sa mga balat mo. Napakakati talaga. Sobrang kati nito. Sinubukan ko na lutuin yung ganito kahaba. Ang problema kasi, ito lang yung palaging nakakain ng apoy. Ito lang yung naluluto ng apoy. Pero dito banda sa dulo, tsaka dito banda, hindi siya masyadong naluluto kasi halimbawa niyan, ilalagay ko ng ganito. Yan. Usually yung apoy dito lang naman yan kakain. Yung dito sa dulo kahit ganunin ko, hindi siya masyadong nakakain ng apoy. Kaya ang ginawa ko, pinagpuputol-putol ko na lang. Yun nga lang ay dahan-dahan sa pagpuputol kasi pag natamaan mo talaga ang kaong niyan tapos natalsikan ka ng dagta niyan, sobrang kati talaga. Mapupurnad ang trabaho dahil sa kati. Yan. Ginagawa ko ganito. Pinuputol ko tsaka ko ilalagay doon, isasalang doon. Once kasi na maluto ito, madali siyang matanggal kasi maiiksi lang. Unlike nung ganun na sobrang hahaba. Yan, tapos na. Yan lang muna ang isasalang ko. Mahirap din, masyadong magpakadami. Pero mabilis lang maluto yan. Meron nga luto doon yung iba. Ito, kaunti na lang naman ang tira. Isang salangan na lang yan mamaya. Ayan na siya. Madali lang maluto yan pagka ganyan. Kumpara sa nilalaga yan, madali lang maluto yan. Kasi pag nilaga mo yan, yung pagtanggal mo pala ang yan sa isa-isa niyan, sobrang tagal na. Tanggalin mo pa yan isa-isa tapos saka mo lalagain. Tagal. Lakas ng usok oh. Ang lakas din ng apoy. Pero sa ganitong setup kasi ng pagluluto ng kaong, ganyan ang gusto ng kaong, yung malakas ang apoy. Pag kasi mahina lang yung apoy, hindi rin siya naluluto ng ayos. Pag kukunin mo na yung pinakang laman ng kaong, yung kulay puti, ay may mga sumasama na yung kulay dilaw. Yun yung hindi pa masyado naluto. Pero pagka mga ganyan na talagang malakas yung apoy, ay lutong-luto yung kaong yan. Maganda yan oh. Saglit lang yan maluto. Ayan oh. Ayos diba? Saglit lang. Kulay brown na oh. Malakas ng apoy. Saglit lang maluto yan. So, habang niluluto ko yan, ay gagayatin ko naman yung mga kaong na naluto na kahapon. You know, ito. Hindi sayang ang oras. Gagayatin ko na yan para pwede na matanggal yung pinakang laman yan. Okay. Para matanggal yung pinakang laman ng kaong, yung kulay puti, ay binabalatan ko lang dito. Ang tawag dito ay binabawasan ko lang parang ganyan oh. Kasi madali nang pag kasi mamaya tatanggalin yung pinakang laman, madali lang yung pagka may binawasan mo na ng ganyan. Pagka mga ganitong naluto na yung kaong, hindi na siya makate. Wag lang yung talagang hilaw pa, sobrang kate. Pero pagka mga ganito, okay na ito. Kahit hawak-hawakan mo yun. Yan o. Nakikita na nga yung kaong o. Yun.
Tawag namin dito sa Mangyan, ang kaong ay kaling. Madali na pati siyang matanggal pag kayong naluto mo sa ganito. May mga batang pumunta dito oh, para magatulong sana. Yan talaga. Oh, may mga pamangkin ko. Oh. Magkay ay sinili. Puti lang sab niyo. Puti bagatigus Para sa puti Ba ni wadi sti dap man kay ba Pang udap mo puti adap. Dok kwed sa bunda. Oh. May tumulong sa akin dito sa taas, may sumunod. Mga batang Mangyan. Pero kabilog gunda, unom kabilog bangon. Juan na bala. Nagsama lalo tayo ay maganito tayo. Doon sabi. Anak. Bisi. Pagkagat ng binga. Yan, ganito mga kagaw. Yan ang mga kagagat. Eh, mga ganyan. At gusto ni bahay mo kuno ya? Ha? Green man? Sa kanya ba balay? Wala yun maganito na kaputi kasi nako na Honda talaga ko. Wala baga maganit ka puti. Mga batang masisipag Salang-kasalangan kisabon na dito kabulig may dugay. Pagsarabon lang ko. Hindi pa man baliwat tabuan hindi dada sa may kuha. Unay way di mag kuha lagas tabuan balaga putsukan. Kang sabsuno yon. Pero kapinya. Oh, may nakuha ang pinya sila. Mantay. Ay. Mantay pa rin ang pinya. Kamu. Abo. Tay. Ne kan mo ne. Masinini magkay away di. Di ko niya maganap pa ya. Hanay ko tiadok. Ang pagkadok ang ganapin. Ula. Bot. Uy, sayang. Ayan. Bot pa man. Ayan. Kaya chabu ang daay di man. Video pa man. Uy, shit. Budi bot. Di. Okay.